Benedicto point of view. Matalim ang titig ko habang nakatingin kay Angelina. Hindi ko itinuloy na mapahatid sa bahay dahil hindi ako mapakaling maghintay lamang na mahanap siya. Hindi na makapaghintay ang galit ko. Hindi na ako makapagtimpi pa na sumbatan siya. Why she chose to hurt Miriam kung napakalinaw na usapan namin na hindi dapat malaman ng iba ang ugnayan namin. Get her. Utos ko kay Clarence nang tumigil ang sasakyan sa harap niya. Buti naman at pagod na itong magtago. Ilang oras din ang ginugol namin para mahanap siya. Lalo lamang lumalaki ang galit ko dahil nagawa pa niya talaga. Nataguan ako. She's not even picking up my call. Kung papatayin niyo ko at kukunin ang lamang loob ko, please lang, unahin yung puso ko. Anong pinagsasabi niya? Natawa ako. Taking her heart? At sinong magkakagusto sa puso niyang mas maitim pa sa halang ang kaluluwa? Even she offered her heart to me. Hindi ko yun tatanggapin. Habang pinapanood ko ang paglapit ni Clarence ay mataman kong pinag-aralan si Angelina. Mula sa malayo, I can tell, but there's something that is not right. I just ignore it. Bakit ko siya pag-aaksayahan ng pansin ko? Ngunit habang naglalakad siya palapit ay hindi ko mapigilang mapansin siya. I want to ignore her. Pero naipagkita mga mata ko sa kanya. She's wobbly as she comes near to the car. Naikuyom kong kamao ko na magsalita siya. It's so clean, sabi niyang halatang pag-aralgal ng boses niya. Napakarumi ko para pumasok. Baka madumihan. Uminit lalong ulo ko. Nagpapaawa na naman ba siya? Sawa na ako sa aktingan niya. Just get in, damn it, sigaw ko. Nawawala na ng kontrol ang pasensya ko. It's too late. Lalong nagngit-ngit ang kalooban ko na magtamang aming mga mata. Halata ang biglang takot na namutawi sa mga mata niya, maging ang unti-unting pag-atras niya palayo sa sasakyan. Get in. Don't let me drag you cause I will. Banta ko. Miss Montenegro, pumasok ka na, sabi ni Clarence. Inalalayan pa niya si Angelina na makapasok at makaupo. Tahimik siyang naupo. Mula sa kinaroroonan ko'y kitang-kita ko ang pagyuko niya. Well, is she guilty? Nahiya ba siya sa ginawa niya? Then it's too late. Ginalit niya na ako ng gusto. Buti na lang at nandun si Clarence, or else. Sa bahay tayo, Clarence. Pasigaw na utos ko kay Clarence. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang gulat ni Angelina sa pagsigaw ko. I don't care if I scared her. Wala akong magagawa kung hindi sa bahay siya dalahin para ipamukha sa kanyang kagagawang ginawa niya. Nilabag niya ang kontrata namin. Maaring maging dahilan ko yon para ipawalang bisa ang walang kwenta naming kasal. Parang kay bagal ng oras ng biyahe namin. Sumasakit ang ulo ko. Pumikit ako pero kagad nang napamulat na maramdamang itigin ni Clarence ang sasakyan. What? Puno ng iritasyon na tanong ko. Napapansin ko panay ang lingon niya kay Angelina. Himala, she's not talking or pleading. Alam na ba niyang mangyayari? Is she thinking how to persuade me? I think she needs to go to the hospital, Mr. Argente. Sagot ni Clarence na nakatingin kay Angelina. Tumaliw ang titig ko dahil siya nakikita kong pag-aalala niya sa babae. Na, go home. Nag-iinarte lang yan, sagot ko. Muling pumikit, narinig kong pagbuga ng hangin ni Clarence. Okay lang ako, Mr. Torres. Mula sa pagkakapikit ay narinig kong mahinang boses ni Angelina. Napaubo pa. Pagkakakong natawa at hindi yun itinago. She's really getting into my nerves. Nakakainis ang pagkukunwari niya. Even if she die here, I don't care. Just drive home, Clarence. Pirming utos ko. Hindi na muli silang pinagtuunan ng pansin. Nakarating kami sa mansyon halos sa ating gabi na. Kaya nagpupuyos lalo ako ng galit. Nagpupuyat ako because of work. Not this fucking looking for a woman na hindi naman mahalaga. I hear it. I hate her. Lumabas ako sa sakyan ng pagbuksan ako ni Clarence. Pinigilan ko siya ng pagbuksan sana niya si Angelina. May kamay siya para buksan ang pinto. Hindi siya prinsesa para pagsilbihan. Sabi ko, pero ikinainis ko na hindi siya kaagad bumaba. Kinatok ko ang pinto sa kinaroroonan niya. I don't have enough time for your bullshit. Get out, sabi ko. Nauna nang maglakad pagkatapos, napatigil lang ako saglit na marinig ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at pagsara nito. Nakasunod sa akin si Clarence.
Napapansin kong panaka-naka niyang paglingon sa kanyang likuran. Kunot ang noo ko at naiinis na. Kanina pa siya. Is he that concerned? Tumigil ako sa kalagitnaan ng sala. Hinarap ko si Clarence. Without taking a look at Angelina, I refused to take a look dahil maiirita lamang ako. Go home now, Clarence. Maaga pa tayo bukas. Sabi ko, napansin ko na tila ayaw niya na sumunod sa akin. Sige, kakausapin ko lang si Nanay Marta, sabi niya. Sinundan ng mga mata ko ang pagpunta niya sa kusina. Napakunot noo ako dahil hindi naman ginagawa ni Clarence yon. Though, I know na malapit siya kay Nanay Marta. Nanay Marta is our mayordoma. Matagal na siya sa amin. Simula pa sa lolo at lola ko, siya ang tumayong pangatlong ina ko. Benedicto, kumuyom ang kamao ko nang marinig ang namamaos na boses na Angelina. Now, you have a mouth to speak. Akala ko naputol ang dila mo. Anong kasinungalingan ang sasabihin mo ngayon? I look at her, and shock was written all over my face upon seeing her. She's all mess. Nakatungo siya at hindi makatingin sa akin. Bumaba ang tingin ko sa kabuuan niya mula sa ulo hanggang sa paa niyang. Kumuyom ang mga kamao ko tila sinasagasaan ng piso ng dibdib ko. She then looks back. Sorry, narumihan ng tiles. Gumaralgal na muli ang namamaos na boses niya. Tracks of her dirty feet were on the floor. Muling bumaba ang tingin ko sa mga paa niya. She's only wearing socks. Marumi at butas-butas na medyas. Pinalaya siya? Oo. But I never imagined that she would look like this. Biglang lumabas si Nanay Marta sa kusina. Kasunod niya si Clarence. Benedicto, anong ginagawa mo? Sino siya? Tanong ni Nanay Marta. Hinampas pa ako sa balikat. Parang natauhan ako sa ginawa ni Nanay Marta. She's nobody. Asik ko. Ngunit hampas na muli ang binigay sa akin ni Nanay Marta bago lapitan si Angelina. She carefully held her chin so she could see her face. Nang maiangat ni Angelina ang mukha niya, napatras ako sa gulat. She's so red, but her lips were so pale. Like there's no color in it. She has wounds on her cheeks. Her eyes were no spark even if she tried to smile at Nanay Marta. Diyos ko, inaapoy siya ng lagnat. Bakit dito niyo siya dinala at hindi sa ospital? Clarence, dali, tumawag ka ng doktor. Tawagan mo si Dr. Lucia Tuazon. Nagpapanik na utos ni Nanay Marta. Hindi ako nakahuma. Diyos ko naman, Benedicto. Wala ka bang puso? Litanya ni Nanay Marta. Lalong hindi ako nakaimik. Nakasanda lamang ako sa may pinto habang nakikinig sa sinasabi ng doktor. Hindi naman kailangan naroon ako pero gusto kong alamin kung totoong may sakit siya. Baka nga nagkukunwari lamang siya. She has an injury on her left arm but not broken. Malamang nabanggato sa kung saan. For her fever, I already give her medicine through her IV. Sabi ng doktor na kaibigan ng kapatid ko, hindi ako kumilos or nag-react man lamang. Okay, totoong nagkasakit siya, but maybe sinadya niya yon para makuha ang simpatya ko. Sinong tanga magpapakaulan para magkasakit? Injury? Maybe she inflicted it. Sinadya niya para kaawaan siya. Sa laki ng kasalanan niya. Never. Tumayo ako ng tuwid. Bala kong umalis na nang muling magsalita si Lucia. Well, I keep going. If she wakes up, she needs to take more oral medication for her fever. And if she has immense pain in her arm, painumin siya ng pain reliever. Sana rin maalagaan niyo siya ng mabuti. She's so fragile right now, sabi niya. Pero ewan ko kung bakit sa akin siya nakatingin. Tumalikod na ako ng tuluyan at nagtungo sa opisina ko. Hindi ko na pinakinggan pang ilang mga bili ni Lucia. I don't care. Ilang sandali lang ay may kumatok sa opisina ko. Pumasok doon si Clarence na hindi pa umuwi hanggang ngayon. Benedict, pasensya na kung next time, don't make a decision without consulting me. Mariing ika ako kay Clarence. He just went over my head kanina. Yumuko siya. Pasensya na talaga, Benedict. Hindi ko lang matiim na makita si Miss Montenegro na ganun. Napatitig ako ng mariin sa kanya. He's like a brother to me. Kapag wala sa opisina, he can call me by my name gaya ngayon. He can act as a friend pero hindi ko gustong mangingialam siya. Kailan ka pa nagkaroon ng simpatya sa kanya, Clarence? Do you like her? Hindi ko alam kung bakit naibulalas ko. Ang tanong na yon, tumaas sa mukha niya para tingnan ako, diretso ang mga mata niya sa nakikitig sa akin. Concern lang ako, Benedict. Asawa mo pa rin. Bullshit! I swiped the things in front of me. Don't you ever say that again.
I don't want to hear that from him. Yumuko na muli siya at nagpaalam. Hindi pa man kumakalma ang sistema ko ay nandun na muli si Nanay Marta sa opisina ko. Sino siya, Benedict? Halos lahat na nangyari sa akin ay alam ni Nanay Marta, pero na lang kay Angelina ngayon. Kahit na kapatid nito si Miriam, hindi pa niya nakikilalang babae. And I never intended for her to meet or know Angelina. Walang dahilan para makilala niyang babae. Siya sa nobody. Aalis din siya, sabi kong pinulot ang mga papel na naihagis kanina. Nobody? Parang hindi kita kilala, Benedict. Hindi ka magdadala ng babae dito o sino man kapag hindi naman mahalaga sa'yo. Natawa ako kaya napatigil si Nanay Marta sa pagsasalita. Nagsalubong ang mga kilay niya sa akin. May tanong na mababaka sa mukha niya pero binaliwala ako. I'll take a rest now, Nay. Paalam ko. Just to escape her curiosity. You too, hindi ka na bata para magpuyat at mag-alala. Sabi ko nang iwanan siya sa opisina. Bago pumasok sa kwarto ko, ay muli kong tinungo ang kinaroroonan ni Angelina na silid. Mahalaga. Nagpapatawa si Nanay Marta. Angelina is not important to me. I just want her to be punished. Pero nakagawa na naman siya ng paraan para maiwasan yun. She's sleeping. Nasa may pinto lamang ako malayo sa kanya. Different emotions were consuming my insides. Ewan ko pero hindi ako makatagal na tingnan siya. Kaya naman tumalikod ako at iniwan na siya. Alam kong hindi naman siya pababayaan ni Nanay Marta. At hindi ko rin naman pwedeng diktahan si Nanay sa gustong gawin. Mas batas ang salita niya sa bahay na ito. I am in a bad mood when morning came. Late at walang sapat na tulog. Sinisisi ko yon kay Angelina and I don't think I can work like this. Lumulutang ang pakiramdam ko. I dialed Clarence's number. I'll take a day off today. Huwag mo na ako sunduin dito. Call me if a problem arises. I can take a day off but not Clarence. That is his punishment dahil nangialam siya. Paglabas ko sa kwarto ko ay nakita kong isa sa mga katulong namin na nagmamadaling pumasok sa kwartong kinaroroonan ni Angelina. Sinundan ko siya. Malapit pa lamang ako doon nang maulinagan kong pag-uusap niya at ni Angelina. Miss, huwag ka na munang bumangon. Naku, malalago talaga ako dito kay Nanay Marta eh. Nakikiusap na sabi ng katulong namin. Bumungad ako nakahalo kip-kip. Naabutan kong pinipigilan ng katulong si Angelina pababa sa kama. Kaya ko na po. Kailangan ko na ring umalis. Natigil sila sa pag-uusap na mapansin ako. Tumayo ng tuwid ng katulong samantalang umiwas ang tingin si Angelina sa akin. Let her go. I want her out of here. Ouch! Napasa po ako sa bato ko nang maramdaman kong may malakas na tumampal doon. Nang lingunin ko si Nanay Marta na may dalang damit. What are you doing with that? Tinuro kong damit na dala ni Nanay Marta. Damit kasi yun ng kapatid ko. Don't tell me she's going to wear it. Dinuro ko pa si Angelina. Don't, you're making it dirty. Abay, napatras ako ng ambahan ako ni Nanay. Iyang bibig mo ang marumi, Benedicto. Babala niya sa akin. Sinundan ng mga mata ko si Nanay Marta nang lumapit siya kay Angelina nang hindi pa rin tumitingin sa gawi ko. Iha, ito na munang damit na isusuot mo ha? Malambing ang boses ni Nanay Marta sa kanya. Nakita kong umiling si Angelina. Hindi ko po maisusuot yan, tangi niya sa matanda. Good, alam niya kung saan siya ilulugar ang sarili niya. Nako Iha, kailangan mo makaligot magpalit. Inirapan ako ni Nanay Marta ng patuloy na tumanggi si Angelina. Napabuntong hininga na lamang siya at sumuko. Hala, sandali, baka may kakasya sa yung damit ko, sabi ni Nanay at umalis na muli sa kwarto. Naglakad ako palapit sa kanila. My eyes were stuck on her, watching her every move. But really, she never moved a bit. Nanatili siyang nakayuko. I want to talk to her alone, sabi ko sa katulong. Agad naman siyang tumalima para iwanan kami. Tumayo ako sa harapan ni Angelina. Hindi niya ako magawang tingalain. Thank you. I hissed. Ano pinagpapasalamat niya? Alam mong hindi ko naman talaga kagustuhan yun. Kung pwede lang iwanan ka sa kalye ay gagawin ko. I said. But I was so angry when she seconded. I know, pwede mong gawin pero hindi mo ginawa. Nangingiti ako sa galit. But it doesn't mean I'll keep you here. I know, tanging sagot niya na lalong nagpapuyo sa galit ko. Our contract, kung gusto mong putulin yun, handa ako, sabi niya. Sa pagkakataong yun, tumaas ang mukha niya mula sa pagkakayo ko para tignan ako. Ngumiti siya, dahilan upang mas makaramdam ako ng galit sa kanya. Sa palagay mo ba, ganun lang kadali? You've hurt Miriam and ruined our relationship. Ganun lang kadali para talikuran yun? Nagpapatawa ka ba? Anong gusto mong gawin ko?
Magmakaawa sa kapatawaran niya. Yun ba? Kumuyom ang kamao ko. Tinalikuran ko siya. I want you to be out here. Kapag dumating ako galing US, dapat wala ka na dito, sabi ko. Hindi ko na malayang nandun na pala si Nanay Marta at narinig ang sinabi ko. Benedicto, ganyan ba katigas ang puso mo? Muli kong binalingan ng tingin si Angelina. Ang ikinagagalit ng kalooban ko, wala man lamang siyang reaksyon sa mga sinabi ko. Parang tinanggap niya lamang yon. The softness of my heart belongs to those who deserve it. Sabi ko, she only deserves my cruelty. Walang espasyong awa para sa kanya. Angelina's point of view. Am I scared to be left out? Yes, am I scared to be alone and lonely? Yes, there's so much feeling consuming my thoughts at this moment. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at saan ilulugar ang sarili ko. I have a husband, pero asawang hindi ko naman masasabing asawa ko. Nakakatawa hindi ba? I have nothing. I have no one. Sana ko lulugar gayong wala naman akong ibang patutunguhan. Dahil maski asawa ko gusto akong mawala sa landas niya. Lumabas ako sa kwartong kinaroroonan ko. I'm looking for a particular person. Benedicto, ay gala kong paningin ko sa paligid habang nasa pasilyo. Mahabang pasilyong tinataluntun ko. Maraming silid ang naruroon hanggang sa makita kong hagdan pababa. Ito sa long stairs too. Parang nasa 30 baitang yon. Masasabi kong malaki ang bahay ni Benedict. Nagsusimigaw ng karangyaan ng mga gamit niya sa loob. Maging ang struktura. I feel a lot better now. Nagawa ko na ngang bumabang mag-isa sa mahabang hagdan na yon. My left arm feels weird, pero mukhang okay naman na. I can move it kahit na medyo ngalay pa. Nagawi ako sa kusina kung nasaan si Lynn, ang katulong na kasama ni Nanay Marta sa pag-asikaso sa akin kanina. Angelina, bakit ka bumangon? Nung makita niya ako'y kagad niya ako nilapitan. May pag-aalala sa mukha niya. Ayos na bang pakiramdam mo? Tumango ako bilang kasagutan. Wala na akong lagnat at medyo malakas na. Hindi ako sakitin na tao. Madalang lang akong kapitan ng anumang sakit. Kahapon kasi, naulanan ako kaya siguro natamaan akong bigla. But I feel better now, Lynn. Nandito ba si Ben? Si Sir Benedict, umiwas ang tingin sa akin. Nagtaka ako. That is not until I heard a step coming over. May kailangan ka, senyorito? Nangingiming tanong ni Lynn kay Benedict nang pumasok to sa kusina. Naistatwa ako sa kinaroroonan. Alam kong nasa tabi ko na siya, pero hindi ko siya magawang lingunin. Hinahanap ko siya kanina pero ngayon nandun na siya, ay para naman akong asong nabahagang buntot. I'll head out. Napalunok ako nang magpaalam siya sa katulong. Humugot ako ng malalim na hininga bago siya harapin. Ben, Sir Benedicto, tawag ko sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Hindi nakaligtas sa paningin kong pagkunot ng noo niya habang nakatitig sa akin. I know I am not that presentable. Suot ko medyo lumang damit ni Nanay Marta. Isang mahabang bestida yon, medyo malaki sa akin kaya nagmukha akong nilamon ng damit. I don't care about it. Komportable naman yun. Wala rin naman siguro siyang masasabi pa sa damit na suot ko. For what? Walang emosyon na tanong niya. Napalunok ako muli. Ayaw ko sabihin yung sarap ni Lynn. Follow me in my office. Nahalata naman niyang pag-alinlangan ko magsalita. Nauna siya naglakad. Nagkatinginan pa kami ni Lynn. May pag-aalala sa kanyang mukha. Nginitian ko siya para iparating dito na ayos lang ang lahat. Tahimik ako sumunod kay Benedict. Hindi ko alam kung tamang gagawin ko, pero gusto kong subukan. Wala na akong ibang choice. Close the door. Utos niyang nakatalikod pa rin nang makapasok na kami sa loob. Akala ko harapin niya ako pero pupunta lang pala siya sa may bintana at hindi man lamang ako hinarap. Sinara kong pinto at nanatiling nakatayo malapit doon. Hindi ko mabasa kung iniisip niya. He looks calm right now, pero alam ko na mas nakakatakot ang pagiging kalmado niya. Anong kailangan mo sa akin? Kalmado pa rin ang tinig niya na lalong dahilan ng kaba ko. Bumuka ang bibig ko pero walang tinig na lumabas. Alam ko kasi na kapag nagsalita na ako, mawawalang pagiging kalmado niya. What? Nalunok mo na naman bang dila mo? Iritado niyang tanong. Sa pagkakataong yun, bumaling siya sa akin. Nilabanan kong kaba ko. Pinagsalikop ko ang mga kamay ko bago magsalita. Can I borrow money from you? Napalunok ako pagkatapos masabi yon. Halos hindi ko maramdaman ang mga kamay ko dahil sa panlalamig. Parang ang puso ko ay nasa mga tenga ko dahil sa lakas ng kabog na naririnig ko. Lalo kong kinabahan ng kumunot noong tumitig siya ng diretso sa mga mata ko. Pagkatapos bigla siyang humalakak. Borrow money? Bakit hindi mo nalang sabihin na pera palang gusto mo? Katulad ng ama mo. Pahayag niya na hindi ko naiintindihan. Paano nadami ang ama ko dito? Sinasabi ko na nga ba, pera talagang gusto mo umpisa pa lang. Marasa kong umiling. It's not that I just want it. I'll pay it back.
How much? 1 million? 5? 10? Putol niya sa pagsasalita ko. Puno ng panunoy ang ngisi niya sa mga labi niya. Nasaktan ako kung paano niya sabihin ng katagang yon. Umuutang ako, hindi humihingi. I will pay him back. Narinig niya pa bang sinabi ko? 10. Tumitig ako sa mga mata niya nalilisig. Maybe 10,000. Pambili lang ng gamit ko gaya ng damit. Tumaas pa ba ang tingin niya sa akin at inismeran ako? Babayaran ko kapag nagkasweldo na ako. I still have my job. In your company, right? Yun na lang inaasahan ko. There, I said it. Hindi naman siguro siya ganun kasama para tanggalin pa ako sa trabaho. Hindi siya nagsalita. Binuksan niya ang drawer sa kanyang mesa at may kinuha doon. The look of it, ay alam ko na check yun. He wrote down something. Pagkatapos, dinausdos niya yun sa mesa papunta sa akin. Here, bantulot ako lumapit para kunin yun. Paano mabigat at nakasunod sa kilos kong mga mata niya. Pinaglalaro niyang ballpen na hawak sa kanyang mga daliri habang hinintay ang gagawin ko. Pinulot ko ang cheque sa mesa. Halos lumuwang mga mata ko na makitang nakalagay doon. Hindi makapaniwala muli na palingon sa kanya. What? Bakit gulat na gulat ka? Huwag ka na magkunwari, Angelina. I know you like what you see. The way he look at me. The way he smirk. He is mocking me. Punong-puno yun ng panghuhusga. Alam kong nililibak niyang pagkatao ko. Hindi ako nakapagsalita o nakakilos man lamang. Kahit nung umalis siya sa silid na yun. Halos malamukos kong checking binigyan niya na nasa kamay ko. Pinigilan ko sarili kong maiyak. Tama na. Pagod na akong lumuha. Muli ko nilapag ang cheque sa mesa. Hindi ko yun kailangan. Isa na lang maari kong gawin para kahit papaano ay magkaroon ako ng kagamitan. Hindi ako nagpaalam ng umalis. I need money. At kung yun ang dapat kong gawin ay gagawin ko. Importanteng bagay na to sa akin. At pinakaiingatan ko. Pero kung yun lang ang paraan, then I am not afraid to lose it. For me to survive.